So, ang i-calculate natin, yung breaker, yung conductor, at yung overload. So, ito po yun, yung breaker, yung conductor, at yung ito po yung Overload. ating table, mga masters. Sabi ko nga, meron tayong table niyan pagdating sa standard. So, ang reference natin dito sa wire is yung the motor, nameplate, full load current rating. Okay? So, kung meron siyang 10.3 amperes, mas maganda. Pero yan po yung maximum natin. So, 10 amperes lang. Huwag mo nang itataas dyan yung setting mo. Kasi kapag tinaas mo dyan, kahit mainit na yung overload mo, ay hindi niya pa. So, full load current po yung kukunin kasi natin. Ay dito ay meron po tayong apat na protection. So, ano nga ba yung apat na protection natin? So, 9 time delay fuse, dual element time delay fuse, instantaneous strip breaker, so, yan po yung standard method calculations. Basta lagi nating tatandaan na kapag branch circuit conductor, ang gagamitin ay full load current, multiply natin ng 125%. Kapag over Alright, so what's up mga masters? Kumusta kayo? So, welcome back sa aking YouTube channel. Today's video mga masters, pag-uusapan natin is yung calculation ng branch circuit conductor, motor overload, at yung ating circuit breaker. Alright? Pero bago yon, syempre shoutout muna sa inyo mga masters, sa mga suki nating electricians dyan at ating mga malulupit na masters. So sa mga masters dyan, alam ko na talagang masters na nila tong topic natin. Pero syempre, share na lang din natin sa mga tropa nating electricians, lalo na sa mga student na nakikinig din sa ating tutorial. So napaka-importante nito lalo na sa mga student. Okay mga masters, so dito, meron tayong drawing na, meron tayong breaker, meron tayong wire, at meron tayong control na merong magnetic contactor, na merong overload, at syempre merong motor. So, ito yung gagamitin natin sa ating gagawing topic ngayon mga master. So, ito yung kanyang specs, 2 HP, single phase, 230 volts, at meron siyang full load ampere na 8.29. Meron din siyang service factor. So, napaka-importante nito. Ito po yung kanyang specs o nakalagay mismo sa nameplate. So, halimbawa lang po ito, sample lamang sa gagawin nating calculations. Okay, so dito meron tayong drawing. Kapag sa diagram or one-line diagram, ganito po ang itsura niyan. Yan, breaker. Tapos, pupunta ng magnetic contactor. Ayan. Tapos, pagdating sa magnetic contactor ay merong overload. So, ito po yung ating overload. Nakaganito. Pupunta ngayon ng motor. Yan. So, ganyan po yung kanyang one-line diagram. Baka maka-encounter po kayo mga masters. So, ang i-calculate natin, yung breaker, yung conductor, at yung overload. So, ito po yun. Yung breaker, yung conductor, at yung overload. Kasama po yan dito yung conductor sa baba. Ngayon po mga master, ay meron tayong gagamitin mga reference syempre para standard yung ating gagawing calculations. So, ang reference po natin dito is yung PEC 2017. Okay? So, kinuha ko siya sa 2009, yung ibang table, kasi si halos same lang din naman, wala namang pinagbago. So, dito mga masters, meron tayong section na gagamitin. So, pagdating sa branch circuit conductor, yung gagamitin natin is yung section na 4.30.2.2a. Sa motor overload protection naman is yung section ng 4.30.3.2a. Pagdating naman sa branch circuit conductor and short circuit ground fault protection device o yung circuit breaker, itong section ng 4.30.4.2. Yan, so medyo nabubulo na naman tayo. Okay, so unahin na natin itong branch circuit conductor. So ano nga ba yung reference natin? Yung reference natin dito is yung
section ng 4.30.2.2a. So, ito po yan. So, nilagay ko na siya para hindi tayo mahirapan. So, ito yung single motor. Okay, so, ang topic kasi natin ngayon, syempre, is yung single motor lang. Ito po yun, oh. So, single motor lang po tayo. Okay, basahin po natin. So, yan po nakikita natin. So, ibig sabihin, general. So, importanteng malaman po natin ito. So, basahin natin. Conductor that supply a single motor used in a continuous duty application shall have a capacity of not less than 125% of the motor full load current. Okay, so tandaan po natin, full load current, rating as determined by 4.30.1.6A1. Alright, so meron tayong dalawang current. Yung full load current at yung mismong full load ampere. So, saan ba nagkaiba? So, unahin na natin yung full load current. Yung full load current, mga master, ay makikita po natin yan sa mismong PEC table. Okay, napupuntahan natin mamaya. So, yan po yung full load current. Yung full load ampere naman, ay makikita natin sa mismong nameplate ng motor. Okay, so sa mismong specs ng motor. So, sa pag-calculate ng size ng ating conductor, sa branch circuit conductor, ay lagi natin tatandaan na ang gagamitin natin ay full load current. Okay? So, ang gagamitin natin is yung mismong full load current. So, standard po yung pinag-uusapan natin. So, full load current yung gagamitin natin. Ano naman yung magiging multiplier natin? So, ito po yung multiplier natin. Yung 125%. Okay? 125%. So, sinabi na po dito na shall have an capacity of not less than 125%. So, yan po yung gagamitin natin. So, ang gagawin natin is kukunin natin yung full load current and then multiply natin sa 125% pagdating sa branch circuit conductor. Okay, so nilagay na po natin yung full load current na sinasabi dito ay multiply natin sa 125%. Okay? So question, saan natin hanapin yung full load current? So sabi ko nga kanina, meron tayong full load current sa mismong PEC. So doon po natin makikita yon kapag standard yung pinag-uusapan. So tatandaan natin na pagdating sa branch circuit conductor ay hindi yung mismong nameplate. Okay? So kung papansinin natin yung nameplate nakalagay full load ampere. So, hindi po yun. Okay? So, full load current dapat. So, check natin kung saan na tayo makakahanap ng full load current. Pero bago yun, ano ba yung full load current or HP na gagamitin natin? So, ito po yun. Yung full load current ng 2 horsepower. Yung mismong motor. Okay? So, dito natin kukunin yung ating reference na 2 horsepower. So, ano yung kanyang full load current? So, yun yung hahanapin natin. So, sabi ko nga, meron tayong table sa PEC niyan. So, check natin. Okay, so ito na po siya. So, natatakpan pala ng picture natin. Ilipat natin. Ilipat natin mga master. Okay. So, sabi ko kanina, yung motor na gagamitin natin na sample ay 2 horsepower. So, dito, ito po yung magiging reference natin na galing sa PEC. Yung table ng 4.30.14.2. Ito po yung full load current. Okay? So, ito po yung full load current in amperes ng single phase alternating current motors. Alright? So, hanapin lang natin yung horsepower. So, 1 port, 1, 2, 3 port, 1, 1. Ito po yung 2 horsepower. And then, meron dito mga voltahe. 115 volts, 200 volts, 208, 230 volts. So, kanina, 230 volts yung ating motor, di ba? So, hanapin lang natin yung mismong katapat niya sa 230 volts. Ilan yung kanyang full load current? Ito po yun. 12 amperes yung kanyang full load current. So, ngayon, yan po yung gagamitin natin.
na i-multiply natin dun sa mismong multiplier natin na 125%. So, 2 horsepower sa 230 volts ay meron siyang 12 ampere. So, yan na yung gagamitin natin. Balik tayo doon. Ngayon, i-calculate na natin mga masters. So, full load current natin, multiply natin ng 125%. So, 12 times 1.25 is equal to 15 ampere. So, yan na po yung ating amperahe. So, dahil nakuha na natin yung ating amperahe, ang next na gagawin natin ay pupunta tayo syempre sa table ng ating wire. So, check na po natin kung saan tayo mag-base ng ating table ng wire. So, meron tayong standard po dyan. So, ito po yung ating table, mga masters. Sabi ko nga, meron tayong table niya pagdating sa standard. So, ang reference natin dito sa wire is yung table 310.1.16. Ito yung allowable ampasities of insulated conductor rated 0 hanggang 2000 volts. So, 60 degree through 90 degree. So, kumbaga sa Fahrenheit, 140 hanggang 194 degree Fahrenheit. So, titingnan lang natin dito, ito yung not more than 3 current carrying conductor in a raceway, cable or earth. So, directly bored based on ambient temperature of 30 degree. Okay, so dito pa tayo mag-base ng ating size ng ating wire. So, dito mga masters, lalo na dun sa mga hindi pa nakaka-encounter ng 3-phase. So, kapag 3-phase po, minsan kasi, kapag yung motor natin na in-install natin sa mismong mainit na lugar, kailangan mo na dun mag-apply ng opacity correction or kailangan mo nang i-derate. Okay? So, magkakaroon ka rin dun ng adjustment factor, lalo na kung 3-phase kasi yung conductor. So, dito, dahil not more than 3 current carrying naman, dahil pasok tayo kasi single phase lang yung motor natin, which is 2 wire lang plus ground. So, halos 3 lang. So, pasok na pasok tayo kasi yung ground di naman siya current carrying conductor. Okay, so ito yung magiging reference nating table. Dito mga master, makikita po natin is meron tayong ditong dito sa table na column. So, 60 degree C, 75 at 90 degree. Dahil copper po yung ating pag-uusapan ngayon at hindi naman aluminum, so dito tayo mag-focus sa copper. So, dito sa side. Okay. So, ang nakalculate natin kanina ay 15 ampere. So, dito po, pagdating sa sizing ng cable, kailangan maging familiar tayo dun sa terminal rating, lalo na kapag motor yung pinag-uusapan. So, sa terminal rating, pagdating sa standard, lahat ng motor ay dinidefault ng 75 degree C. Okay? Yun yung mga may letter na B, C, D. Kapag wala siyang B, C, D, ay pwede ka mag-default dun sa 60 degree. Okay? So, ito po yun. So, sabi ko nga, lahat ng may motor termination ay dapat naka-default sa 75 degree C. Unless na wala siyang mark dun sa mismong nameplate na B, C, D. Okay? Lalo na yung kanyang ampacity ay less than 100 ampere. So, kapag ganun, kapag less than 100 ampere, pwede ka mag-default dito sa 60 degree column pagdating sa termination ng wire. Ngayon, kung naka-specified naman ng manufacturer na 60 degree siya sa mismong motor, eh pwede mo siyang gamitin sa 60 degree. Pero kapag wala, syempre, kailangan 75 degree ka na. Okay, so ngayon ang gagamitin natin mga master ay 75 degree. Okay? So, 15 ampere kanina. So, kung makikita natin dito, yung ating ampacity, yung 2.0, ay talagang pasok na siya. Oh.
So, di ba? So, alis pasok na siya, oh. Ito yung kanyang capacity, oh. Pero kasi sa PEC, alam mo naman natin na pag sinabing 2.0, ay talagang limitado lang. So, ibig sabihin, 3.5 talaga yung nare-recommend ng PEC natin pagdating sa mga ganitong motor load. So, kaya naman, ang gagamitin natin dito ay number 12. So, number 12, ito po yan. 3.5 mm square. Yun yung kanyang size ng diameter. So, punta lang tayo dito. Sabi ko nga, 75 degrees C. Meron siyang meron siyang 25 ampere na ampacity. So, pasok na yung ating 3.5 dyan. So, ito na yung gagamitin natin mga master na number 12 EWG o American wire gauge or 3.5 mm square. So, pwede tayong gumamit ng THWN. So, yan yung gagamitin natin. Alright. So, balik tayo doon. Okay, so ang gagamitin natin, base dun sa table, ay 3.5 mm square or number 12. Okay? So, standard po yung pinag-usapan natin. Base dito sa ating 2 HP na single phase, 230 volts. At yung nakuha natin full load current na 12 ampere, i-multiply lang natin ng 125%. Ang lalabas doon ay 15 ampere. Okay? So, sa 15 ampere, sa 75 degrees C ay nakakuha tayo ng 3.5 mm square or number 12. So, ito po yung magiging conductor natin dito. Okay? So, ang termination natin dito, dyan, ay 75 degree. Okay? Terminal. So, nakuha na natin yung ating branch circuit conductor. Ang sunod naman na gagawin natin, mga master, ay kakalculate naman natin kung ano yung magiging overload natin. Okay? Kung ano yung magiging overload natin. So, napaka-importante nito, lalo na sa mga electricians na exposed sa ganitong control. So, dapat maging familiar kayo sa calculation ng overload. So, paano nga ba kinakalculate yung overload? So, sa PEC ay meron tayong sinusunod na section. Itong section ng 4.30.3.2a. So, overload protections. Ito po yun. Kung mapapansin natin sa mismong magnetic contactor. Okay? Laging magkasama yan, lalo na sa mga single phase. So, meron siyang overload protections. So, pag-usapan muna natin, ano bang trabaho ng overload protections? So, yung overload protections, pagdating sa control, kung titingnan natin, halimbawa, ito yung ating line 1. Yan. So, meron tayo dyang stop button, di ba? Tapos, meron siyang start button switch. So, gano'n kasi yung diagram ng dual starter, eh. Ganyan. Tapos, may magnetic contactor. Merong 9596. And then, line 2. Okay, so line 1, line 2, stop button switch, start button switch, auxiliary 1314, at meron siyang magnetic contactor. So, dito po nakaseries yan. Yung connection po nito. So, sabi ko nga, dito nakaseries yan. So, meron diyang 9596. Okay? Na auxiliary. So, normally close. So, once na nag-init yung motor mo, halimbawa, nag-high current, ngayon, masisense nitong overload. So, kapag nasense na overload, kung ano yung neset mo dun sa mismong motor overload protection, ay dun siya magkakat. Ibig sabihin, doon mapuputol yung linya mo dito. So, magti-temporary open to once na na-reach niya yung setting mo na overload. Okay, so napaka-importante na malaman natin yung motor overload protection size. Kung ano yung magiging setting natin. Ano ba yung magiging maximum natin dyan? Okay, so ano nga ba yung magiging maximum setting natin dyan? So, ito po yan. So, yan yung reference natin. So, importanteng malaman natin to para alam natin kung paano natin poprotektahan yung ating motor. Okay? So, napaliwanag ko na kung saan siya nakalagay sa 95, 96 pagdating sa control. Nakaseries yung wire yan na once na nag-init yung motor mo at uminit,
ikakat ngayon. Once na masense itong overload mo, sasabihin niya si 95, 96 na i-temporary cut mo yung ating circuit kasi overload na ako. Okay? So, sana nagets natin yan mga masters. Okay, so puntahan natin yung section ng 4.30.3.2a. Ito na po siya. So, ito yung section 4.30.3.2a. Ito po yan, section 4.30.3.2a. Okay? So, ito yung para sa continuous duty motors. So, alam naman natin na yung sample natin dito na 2 HP ay more than 1 horsepower na. So, ibig sabihin talagang kailangan na rin talaga lagyan ng overload protection. So, paano nga ba natin i-calculate itong ating overload protections? So, basahin po natin. So, each motor used in a continuous duty application and rated more than 1 HP shall be protected against overload by one of the means and 4.30.3.2a 1 through A4. So, kapag separate overload device, ito yung tatandaan natin. So, basahin natin to. So, separate overload device that is the responsive to motor current. So, this device shall be selected to trip or shall be rated at no more than the following percent of the motor nameplate full load current. So, ano po yung sinasabi ng code natin? So, sinasabi ng code natin sa PEC ay kailangan na tayo magbase sa nameplate. Okay, so kanina ginamit natin yung full load current ng table para makapag-calculate ng branch circuit conductor. Ngayon naman ay pupunta na tayo sa mismong nameplate ng motor. Okay? So, sa mismong nameplate na ng motor tayo magbabase ng ating current. So, tandaan nyo po ito. The motor nameplate full load current rating. Okay? So, yan po yung ating reference. So, kukunin natin yung mismong FLA. Itong FLA. Tapos, itong sa baba ang gagamitin natin. So, meron po tayong dalawang protection sa PEC. Merong minimum tsaka maximum. So, itong pinakita kong table, itong pinakita kong section, ito po yung minimum. So, kapag hindi kinaya itong minimum na to, itong section 430.3.2, ay pupunta tayo dun sa mismong maximum. Okay? So, dito, basahin lang natin. So, motor with a marked service factor 1.15 or greater. Ang gagamitin daw ay 125%. So, motor with a marked temperature rise 40 degree or less, 125% yung ating multiplier. Kapag all other motors naman ay 115% yung magiging multiplier. So, ibig sabihin, ang basihan sa motor overload protection ay kailangan malaman mo yung ating service factor. Okay? So, kailangan service factor. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung mismong full load ampere sa nameplate ng motor. Tapos, i-apply natin dito yung service factor kung saan siya dapat tatama, kung sa 125 ba or sa 115. Then, dito tayo kukuha ng ating multiplier. Okay? So, check nga natin yung ating service factor. So, 1.15 tayo. Pupunta tayo dito sa 4.30.3.2. Hanapin natin yung magiging multiplier natin. So, basahin ulit natin to. Motor with a marked service factor 1.15 or greater. So, pasok tayo doon sa 1.15 or greater. So, ang magiging multiplier natin ay 125%. Okay? So, 125%. So, ibig sabihin, pag minultiply natin yung ating FLA sa 1.15, ayun ay magiging maximum natin sa thermal overload setting. So, multiply na natin. Ito na po siya. So, FLA, ano ba FLA natin? 8.29.
So, kunin natin. So, i-multiply na po natin yung ating FLA times 125%. So, 8.29. Multiply natin ng 1.25. So, ang lalabas dyan ay, so, gamit tayo ng calculator para ma-double check natin. So, 8, multiply natin ng 1.25. So, 8.29. 8.29, multiply natin ng 1.25. Meron siyang 10.36 ampere. Okay? So, 10.36 ampere. So, nakuha na po natin. So, ang sagot, nung kinuha natin yung ating full load ampere, multiply natin sa 125% kasi nga yung service factor ng motor natin ay 1.15. Okay? So, pasok po tayo dun sa service factor na 1.15 or greater. So, 125% yung ating multiplier. So, multiply natin yung full load ampere by 125%. So, ang nakuha natin ay 10.36 ampere. So, yan po yung maximum. Okay? So, yan po yung maximum setting mo. So, ibig sabihin, setting natin dito sa dilaw na to ay dapat 10 amperes lang. Okay? So, kung meron siyang 10.3 amperes, mas maganda. Pero yan po yung maximum natin. So, 10 amperes lang. Huwag mo nang itataas dyan yung setting mo. Kasi kapag tinaas mo dyan, kahit mainit na yung overload mo, ay hindi niya pa puputulin yung sarkito. So, ibig sabihin, pwedeng masira yung motor mo kapag pinabayaan mo. Okay? So, ulitin natin. Ang trabaho ng overload, once na nag-init yung motor mo, tataas yung current. Pagtaas ng current, masisense itong overload. Once na na-reach niya yung 10 point or yung 10 amperes, ay magkakat na yung linya dito ng circuit. Okay? So, mag-open na yan. Yun po yung purpose ng overload protection. So, andyan siya para sa mismong overload. Kaya nga overload, once na nag-overload, ay doon niya ikakat yung linya or mag-open na yung circuit. So, yan yung trabaho ng overload sa magnetic contactor. So, kapag 3-phase naman, ganun din, lalo na kapag 3-phase at nagkaroon ka ng single phase, mag-high current, mag-iinit, mag-overload, puproteksyon na naman ng overload. So, walang pinagkaiba yun sa single phase. Okay, so nalaman na natin. Okay, so nalaman na natin yung sa branch circuit conductor at sa motor overload. So, sa motor overload, lagi nyo tatandaan na kapag kumuha kayo ng current, huwag yung full load current. Okay, so huwag doon sa libro. So, dito, yung mismong nameplate na. So, hanapin nyo yung full load ampere, multiply mo ngayon na service factor. Multiplier, okay? So, hanapin mo lang yung service factor and then hanapin mo tong section na to. Kapag 1.15, pasok ka dun sa 125%. Okay? So, nalaman na natin. So, ngayon, ang next na gagawin natin ay yung mismong circuit breaker naman. Ito po yun. Okay? Kung ano yung magiging size natin base dito sa 2 HP na single phase. 230 volts. So, ano ba yung gagamitin natin dyan? Full load ampere ba? Or full load current? So, para malaman natin yun mga master, ay puntahan na natin yung section ng 4.30, 0.4, 0.2. So, ito yung magiging reference natin yung section na yan para sa calculation ng ating breaker o tinatawag na short circuit and ground fault protection device. So, bakit nga ba tinawag na ganyan? So, kaya siya tinawag na short circuit and ground fault protection device. So, ibig sabihin, once nagkaroon ng short circuit or halimbawa, nag-short yung dalawang linya mo dito, ay hindi naman siya poprotektahan ng overload. So, tatakbo ang current niyan dito, diretso. Papasok kayo dito sa breaker. So, yun yung trabaho niya, short circuit. So, kapag ground fault naman, halimbawa, yung isang linya mo ay sumahid sa ground at nagkaroon ka ng ground fault, may kailangan magtrabaho yung circuit breaker natin. Okay? So, tandaan natin ang trabaho niya. Pag once na short circuit, kailangan maprotektahan yung motor mo.
mag-off siya. Kapag nagkaroon ka naman ng ground fault, ay kailangan mag-off din ito once na nakadetekto ng line to ground fault. Nakuha po ba? So, check na natin kung anong section to. 4.30.4.2. Okay mga master, so andito na po tayo sa section 4.30.4.2. So, ito po yan. Yan. So, ito yung rating or setting for individual motor circuit. So, basahin natin. So, general uli. So, kapag sinabing general, kailangan talaga alam natin to. So, check natin. The motor branch circuit, short circuit, and ground fault protective device shall comply with 4.30.4.2b in either 4.30.4.2c or 4.30.42d as applicable. So, ito po yan, 4.30.2b. Ito yan. Itong isa naman, 4.30.4.2c. Ito yan. Okay? So, basahin lang natin. The motor branch circuit, short circuit, and ground fault protection device shall be capable of carrying the starting current of the motor. So, ibig sabihin, kailangan yung ilalagay nating circuit breaker ay kaya niyang i-carry yung starting current na once na nag-calculate tayo at nilagay natin, kailangan once na nag-start yung motor natin ay hindi magtitrip yung breaker natin or mamamatay. So, yun po yung sinasabi ng code natin. So, kailangan capable siya. Okay? So, dito naman sa rating tsaka setting niya, in accordance with table ng 4.30.4.2, a protective device that has a rating or setting not exceeding the value calculated according to the values given in table 4.30.4.2 shall be used. Okay, so ano nga ba ibig sabihin? So, ibig sabihin, sa rating tsaka setting, yung values given daw sa table ng 4.30.4.2 shall be used. So, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin para sa rating tsaka setting ng ating circuit breaker. Okay? So, para sa short circuit and ground fault protection device natin. So, puntahan natin to kung saan yan para malaman natin kung ano yung magiging multiplier natin at yung magiging protection natin. Okay? So, puntahan natin to. Table of 4.30.4.2. Alright, so ito na siya. So, dito mga master, makikita po natin ay merong type ng motor. Okay? So, sa type ng motor, squirrel cage. So, yan, merong ano yan, design B. Pero, hindi tayo mag-focus dyan kasi yung motor natin ay single phase motor. Okay, so dyan po tayo mag-focus sa column na yan. Dito naman, ito na yung sinasabing percentage of full load current. Okay, so full load current po yung kukunin kasi natin. Dito ay meron po tayong apat na protection. So ano nga ba yung apat na protection natin? So 9 time delay fuse, dual element time delay fuse, instantaneous trip breaker, at inverse time breaker. So, kapag 9 time delay fuse ang ginamit mo, ang magiging multiplier mo dito ay 300. Kapag dual element time delay fuse naman ay 175. So, kapag instantaneous trip breaker, 800. So, masyadong malaki, no? So, dito naman sa inverse time, 250. So, yan yung mga multiplier nila. So, meron tayong apat na protection. Ang kanyang multiplier ay itong mga to. So, ano ba yung common na ginagamit natin ngayon? So, nakikita nyo sa picture pa lang, ano bang tawag natin dyan? Yan ay inverse time breaker. Pagdating kasi sa characteristic ng breaker, ay talagang maganda yung inverse time circuit breaker. So, dual element time delay fuse kasi, hindi siya gano'ng kagandahan. Kasi fuse nga, once kasi na nagkaroon ng ground fault or short circuit, pag nagkaroon ka ng ganong fault,
pwede agad ma-open yung dalawang fuse mo. Magastos yun kapag ganun. So, dito naman sa 9 time delay fuse, kapag itong ginamit natin, magiging malaki yung size ng ating amperahe. So, kapag dito naman, mas lalong malaki kapag ginamit natin itong multiplier. So, 800 times FLC, mas malaki yung magiging current natin. So, ang choice na lang natin dito ay itong inverse time na 250%. Isa pa ito talaga yung ginagamit natin common na ngayon. Okay? So, inverse time breaker or tinatawag na ITB. Kasi once na nagkaroon ka ng ground fault or short circuit, ay madali mo lang siya may re-reset. Di ba? So, minsan kasi nire-reset lang natin. So, kapag nagkaroon ng ground fault or short circuit, tataas lang natin. So, na-reset ka na. So, back to normal operation ka na. Hindi tulad itong dual element time delay fuse at 9 time delay fuse, ay talagang gagastos ka dyan. So, dito naman sa instantaneous, malaki yung magiging current natin dyan. So, alanganin tayo dyan. So, kaya naman, ang inaano talaga ng code natin na mas talagang efficient is yung inverse time breaker. So, ang gagamitin natin dito ngayon ay 250% yung ating multiplier. Okay? So, ito na siya. Sinulat ko na siya. So, full load current. Ano ba yung full load current natin? Di ba yung full load current natin kanina sa table ay 12 amperes? So, check na ulit natin. Okay, ito siya. Yung full load current natin sa table kanina. Ilan yun? 2 HP, di ba? So, punta tayo ng 230 volts. 230 volts. Katapat niya, 12 ampere. Okay, so ang FLC natin, di ba, ay 12 amperes. So, balik tayo doon. Okay, ngayon mga master, compute natin. So, nakuha na natin yung full load current natin, yung 12. Tapos, yung ginamit natin multiplier ay 250%. Ito po yun. Kasi inverse time yung ginamit natin. So, kunin lang natin yung FLC, multiply natin ng 250%. So, 12 times 2.5, ilan? So, calculate natin. Pasok natin. 12 ampere, multiply natin ng 2.5 or 250%. Ang lalabas dyan ay 30. Okay, so ibig sabihin, kung 30 yung lumabas, ang magiging size ng breaker natin ay 30 ampere. Okay? So, 30 ampere yung gagamitin natin. Nakuha po ba? So, yung motor natin na may 2 horsepower, na may 3.5 na wire, ang gagamitin natin ay 30 ampere. Ito po yun. Okay? So, kung papansinin natin bakit mas malaki yung hindi siya akma doon sa breaker, talagang ganun po talaga yung sinasabi ng code natin. Kasi ang trabaho naman talaga ng breaker ay para sa short circuit and ground fault protection device. Okay? Sabi ko nga, kapag short circuit, kapag nag-short yan, magtitrip yung breaker. Kapag ito naman, sumaya dito yung hotline mo sa ground, magtitrip yung breaker. So, yun po yung kanyang trabaho. So, si overload naman, kung saan nag-init yung motor mo, ikakat niya yung linya mo. So, ibig sabihin, yun yung trabaho niya. Okay? So, nakuha po ba? So, sabi ko nga, pagdating sa mga motors, hindi talaga akma sila yung wire sa mismong breaker. So, yan po yung sinasabi ng code natin. So, ngayon, nalaman na natin. Kaya naman, yung gagamitin natin breaker dito sa 2HPI, 30 ampere trip na 2-pole circuit breaker or ITB. So, yung ITB po, ito po yung inverse time breaker. Nakuha po ba? So, yan yung ating standard calculations para sa 2 HP na motor na single phase, 230 volts at meron siyang full load ampere na 8.29 at meron din siyang service factor na 1.15. So, yan po yung standard method calculations. Basta lagi nating tatandaan na kapag branch circuit conductor, ang gagamitin ay full load current, multiply natin ng 125%. Kapag overload naman, dito sa overload, yung mismong FLA sa nameplate,
multiply natin ng 125 depende sa service factor ng motor. And then sa breaker naman ay kukunin ng full load current then multiply ng 250%. So nalaman na natin mga masters. So reviewin lang uli muna natin bago tayo matapos ng topic natin. Okay, so yung motor natin 2 HP single phase 230 volts. So meron siyang sample na 8.29 FLA o full load ampere at meron siyang service factor na 1.15. So meron tayong motor, meron siyang magnetic contactor na merong overload. Ang trabaho ng overload, once na nag-init yung motor mo at nag-high ampere ka or nag-high current ka, masensense ngayon ng overload. So sabi ko nga kanina, ito ay naka-series. Ang connection nito naka-series sa 9596 pagdating sa control circuit. So kapag na-sense niya yun, mag-open ngayon yung overload protection mo, lalo na kapag nag-overload ka na. Ibig sabihin, high current ka na doon. Nakuha po ba? So, may breaker tayo. So, yung breaker natin, ang trabaho ng breaker, tulad ng sinabi ko, ay short circuit at ground fault protection device. Ibig sabihin, kapag nag-short yung linya mo dyan, or yung linya mo dito, or yung winding sa loob, masisense ngayon ng ating breaker. Okay? Kasi high current yon. So, kapag nagkaroon ka ng short circuit dito, iikot yung current, masisense ngayon itong ating breaker. So, doon pa lang, ang trabaho niya ay para i-trip yung circuit. Okay? So, iti-trip niya, mag-open, ligtas ngayon yung motor mo. Okay? Kapag nagkaroon ka ng ground fault, sumayad itong hotline mo sa ground, masisense nito, mag-open siya. Alright? So, nakuha po ba? So, yan po trabaho ng circuit breaker. So, sa overload, lagi natin tatandaan na kailangan tama yung ating calculations. Kasi, once na sumablay ka dito at napunta ka sa pinakamataas na current at nagkaroon ka ng problema sa motor, nag-high current, yari ka doon. So, kailangan malaman mo yung tamang calculations. Okay, so sabi ko nga, kukunin mo lang yung full load current, tapos hanapin mo yung service factor, punta ka dun sa sinabi kong table kanina, tapos hanapin mo yung multiplier. Kung 1.15 pataas, gamit ka ng 125%. Okay? So, gamit ka ng 125%. So, check nyo lang yung table kanina na binanggit na akin. And then, apply mo dito. Kunin mo yung full load. Multiply mo ng 125%. Pag nakuha mo yun, ang lalabas doon, yun yung maximum current setting mo. Okay? Yun yung maximum setting mo. Huwag ka nang lalagpas doon. Baka masira ka na. Baka masira na yung motor mo. So, tandaan natin na yung service factor, ito yung allowance ng motor na pwede siyang tumaas pa doon sa current niya. O pwede pa siyang tumaas doon sa mismong full load current niya ng ilang sandali or ilang oras lang yan. So, kapag binabad mo yan, mas mataas na doon sa full load current, ay talagang masisira ni motor mo. Kaya napaka-importante na malaman natin yung tamang sizing ng ating overload protections. Alright?